Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay namamalagi po sa isang maayos na kalagayan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview kay kapatid na Loren Bolito. Siya po ay isang masiglang may tungkulin diyan po sa lokal ng Quiapo sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Kapag nananalangin po talaga ako, hindi ko po nakakalimutan laging magpasalamat sa Kanya. Dahil gusto ko talaga, Ama, sabi ko sinasabi dati, kung saan naroon ka, gusto ko na andun ako. Gusto ko kaya yakap kita, doon ko gusto magpasalamat na tinawag mo ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hold my hand, O Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part, whatever comes my way, I pray, please guide. Ako po si kapatid na Loren Bolito, mula po sa lokal ng Quiapo, Distrito ng Maynila. Sa kasalukuyan po ako isang kalihim po ng lokal. Hawak ko din po yung sa LSP po ng lokal. Ako po ay natutulin sa pagsamba ng kabataan, maging po sa kapisanan po. Sa kasalukuyan po, ako po ay isang accounting officer sa isang Japanese firm po at tapos po ako ng accountancy po. Ako po ay 7 years na po sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan noong October 30, 2015 po sa lokal ng Palo Distrito po ng Philippines po. Dati po akong Katoliko po. Ako po ay masiglang kaanib dati sa Katoliko po. Isa po akong nagtuturo po ako sa mga bata sa katekism po. At minsan po ako po yung tagalid ng prayer kasi meron po sa barangay namin dati na isinasagawa ng mga yung 6 p.m. na pagdarasal sa barangay po. Tapos minsan din po, yung mama ko po, minsan kami yung tinatawag po na nag-Hermana Mayor pag may mga fiesta po ng mga santos po sa aming barangay. Ako po ay nakatira po umula po sa barangay ng Isla ng Makalonod, Zumaraga, Samar po. Kasi nung dati po, nung ako ay Katoliko po, natanim na po sa puso't isip ko o pinalakihan ko na po na yun ay lagi po namin ginagawa. Kumbaga na sa pamilya na po namin na kami ay naglilingkod din sa simbahang Katoliko. Nung dati po talaga, hindi ko po alam kung bakit sa tuwing nananalangin po ako o nung dati pa po nung hindi pa ako iglesia, nung nagdarasal po ako, hindi ko po alam bakit po laging nababanggit na lagi ko pong sinasabi na, Ama, kung nasaan ka po, gusto ko po na andun din po ako. Lagi po, hindi ko po alam, pero lagi gusto ko po yung mas malapit sa Kanya. Lagi po yun, kahit hindi pa po ako iglesia. Nabago po yung pananaw ko po sa relihiyon mula po nung nag-start akong mag-aral ng college po. Doon po ako nag-aral sa Tacloban po. Nag-boarding house po ako noon. Tapos po yung landlady ko po ay isa po siyang Iglesia ni Cristo. May tungkulin po siya sa Iglesia ni Cristo. At lagi niya po akong ini-invite sa mga pamamahayag, sa mga doktrina. May pagkakataon po na pinagbibigyan ko po siya mula first year college po. Pero may pagkakataon din na naalala ko po, minsan nagtatago po ako sa likod ng pintuan namin, di kaya sinasabihan ko po yung mga kasama ko po sa boarding house na pasabi sa landlady namin na wala po ako doon. At nung minsan po, nung 4th year college ako, sabi ng nag-akil po sa akin, sabi niya po noon na yun yung huling panata niya na po sana sa akin. Kasi mula first year hanggang 4th year, hindi niya talaga ako mapilit-pilit na magpadoktrina, na magtuloy-tuloy, umanib, sumamba. Pero after po ng panata niya, in-invite niyo po ako sa isang doktrina. Yun yung kakarating lang ng bagong ministro po
na na-assign po sa lokal namin dati po. Yun po yung aral tungkol kung ano yung mas papahalagahan yung sasabihin ng mga magulang mo o ng ama sa iyo. Doon po hindi ko po alam, nung narinig ko po yun, umiiyak na po ako yung doktrina na nag-i-start na po yung doktrina po. Tapos po, hanggang sa natapos po siya, nababagabag na po yung puso ko. Sabi ko, Ama, hindi ko akalain na darating ako sa point na ganito, na mapaiisip ako, na problemahin ko yung religion ko. Kasi simula pa lang, naninindigan na ako, nakapalito po ako. Tapos ang nangyari po nun, hindi po ako nakatulog nung gabing iyon po hanggang umaga. Yun po, nanalangin po ako. Sabi ko po, simula din po nun kasi ang tawag ko po sa Panginoong Diyos, God, Lord, ganun po. Pero simula nung gabi na yun, Ama na po yung tinawag ko po. Sabi ko po. Tapos meron po kasi akong mga katabing crucifix po, rosary sa tabing higaan ko po. Bigla gulat po ako, bigla ko siya po tinago. Hindi ko na siya itinabi sa akin. Tapos nanalangin po ako, Ama, kung para sa iyo ito, kung ito ipinagkaloob mo pananampalataya sa akin, sige po, kaya ko pong talikuran yung pamilya ko. Wag mo lang po ako iiwan. Hanggang sa kinabukasan, hindi na po ako yung tatawagin ni ate na, Loren, magdodoktrina po, sana po ako pumupunta sa bahay nila. At magtatanong po ako, ate, anong oras po yung doktrina po? Ano pong oras darating ang ministro po na magtuturo po sa akin? Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po, tinanggap ko po lahat ng natutunan ko pong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo na po, at nanggaling po iyon lahat sa Biblia po. Yun, wala na po akong alinlangan. Lahat po ng itinuro sa akin, lahat po yun, alam ko po katotohanan. Lalo na po, yung tinatalakay po sa akin, yung abot po sa Biblia. Nung ako po ay naging kaanod na po sa loob ng Iglesia ni Cristo, doon ko po napatunayan na nasa totoong relihiyon po ako. Ramdam ko po ang Espiritu Santo, ang paggabay ng Panginoong Diyos po sa akin, dahil sa lahat ng pangungusig ko po na naranasan. Ramdam ko po siya po ang umaagapay sa akin. Siya pong nagtatanggol sa akin. Naalala ko nga po, nung bautismo ko po, panahon po yun ng pre-boards ko po. Yung pre-boards ko po, hindi ko ako makakagraduate kapag hindi ko po siya naipapasa. Ipinanalangin ko, Ama, unahin ko yung bautismo ko. Ikaw na po ang bahala sa akin. Itinuloy ko po yung bautismo ko po. Nagpaalam po ako sa school namin na hindi ako makakapit po dahil may bautismo po sa loob ng iglesia. After ko pong nabautismuhan, naitala na po ako. Tsaka po ako bumalik sa school namin para humingi ng pagkakataong makapag-take ng pre-board. Sa awa po ng Ama, na first day ko po yung pre-boards, nakagraduate po ako. Kapag nananalangin po talaga ako, hindi ko po nakalimutan laging magpasalamat sa Kanya. Dahil gusto ko talaga, Ama, sabi ko sinasabi dati, kung saan naroon ka, gusto ko na andun ako. Gusto ko kaya yakap kita, doon ko gusto magpasalamat na tinawag mo ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pangako ko po sa Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamahala, sa Iglesia ni Cristo, natutuparin ko po ang lahat ng tungkuling na panumpaan ko. Kahit pagod, may pagsubok na dumarating, basta ibigay lang ng Ama yung lakas ng pangangatawan, yung mga pangangailangan ko. Nangangako po ako, hindi po ako magsasawang tumulong at higit lalo ihandog itong aking buhay at lakas sa paglilingkod ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Loren Bolito, and I'm proud to be an Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Loren Bolito mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Quiapo, sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan.
Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataon pong ito ay binabati namin ang aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular din po na binabati namin si kapatid na Loren Bolito na kanina po ay ating na-interview. Siya ay isang masiglang may tungkulin diyan po sa lokal ng Quiapo sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Si kapatid na Loren po ay lumaki sa Iglesia Katolika at siya ay naging isang masiglang kaanib dito. Subalit nabanggit po ni kapatid na Loren kanina na bagamat noong siya ay kaanib pa sa Iglesia Katolika, laging laman ng kanyang mga panalangin na maging malapit at malapit siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya para sa kanya, ang pagsunod sa kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, ito ang pinakamahalaga. Sapagkat magiging malapit o malapit siya sa ating Panginoong Diyos, kailanmat laging ang kanyang patakaran sa kanyang buhay ay sundin kung ano ang kanyang mga kalooban. Kaya nga po, nung siya ay makapakinig na sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo at naunawaan niya na kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo, dito niya magagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito ang maghahatid sa kanya sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, ay ipinasya niya na tanggapin ang katotohanan ito sapagkat ito ang mga katotohanang aral na nakasulat po dito sa banal na kasulatan. At ito nga ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, bakit po napakahalaga na maisagawa natin ang tamang pagpapasya sa ating buhay? Lalong-lalo na nga po sa pagpili ng reliyon na ating pong aaniban. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia sa buhay pa lamang na ito, ano po ba ang maaasahan ng isang tao kapag katama o mabuti ang kanyang naging pagpapasya? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Kawikaan, sa 13 ang talata po ay 15. Ang mabuting pagpapasya'y nagbubunga ng pagpapala, ngunit ang lakad ng di tapat ang kanilang ikasisira. Ano nga po ba ang maaasahan ng isang tao na ang naging kanyang prinsipyo sa kanyang buhay ay laging magpasya ng tama? Ang sabi po sa talata, magbubungaan niya ito sa atin ng pagpapala. Ano naman po ang mangyayari dun sa hindi nakapagpapasya ng tama? Ang sabi po, ang pagiging di tapat, yun naman anya, ang kanilang ikasisira. Wag po tayong papayag, mga mahal po naming mga tagapakinig, na mapabilang tayo doon sa mga di tapat at masisira lang ang kanilang buhay. Kundi piliin natin yung sinabi po sa talata na magtatamo sila ng pagpapala sapagkat tama ang kanilang pasya. Paano po ba natin malalaman na tama ang ating ginagawang pagpapasya sa ating buhay? Lalong-lalo na nga po sa pagpili natin ng reliyon na ating aaniban. Pakinggan po ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 119 ang talata po ay 30. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, paano natin makikilala yung nakapagpapasya ng tama? Narinig ninyo ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pasya ko anya sa sarili, ako'y maging masunurin. Sana po mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito ang maging pagpapasya nating lahat. Ang tayo ay maging masunurin sa mga batas o mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Saan po ba natin matatagpuan ang mga batas at ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos? Nakasulat po ito sa mga banal na kasulatan o dito po sa Biblia. Kaya,
napakahalaga po na lahat ng gagawin natin sa ating buhay, ano man yun, lalong-lalo na sa pagpili ng reliyon na ating aaniban, ang pinakabatayan natin sa gagawin nating pagpapasya, ito ba ay naaayon sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa banal na kasulatan? Dapat tayong maging masunurin dito. Kapag ka po sinabing masunurin, mga kaibigan, hindi po ito basta sumusunod lang. Ang masunurin, kahit natapat sa hindi niya gusto, kahit mahirap, kahit may sakripisyo, dahil sa iyon ang batas, dahil sa iyon ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, susundin niya yon. Yan po ang masunurin. Sana dito tayo mapabilang. Ngayon, upang magawa natin ang mabuting pagpapasya at marapat na pagsunod sa salita ng Diyos, ano po ang hindi natin maiiwasan, mga kaibigan, na gawin muna? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Aklat ng Kawikaan sa 5:1-2 ay ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ang ibabadya. Ano po ang hindi natin maiiwasang gawin muna para magawa natin yung mabuting pagpapasya? Ito nga po ang marapat na pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Narinig ninyo ang sabi sa talata ng Biblia, aking anak, salita ko anya'y pakinggan mong mabuti. Sa makatwid, kinakailangang pakinggan natin kung ano yung mga kalooban ng Diyos. At kung anong uring pakikinig ang dapat nating gawin, ang sabi, pakinggan mo anyang mabuti. Sa makatwid, makikinig, magsusuri tayo sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maglalaan po tayo ng panahon para pakinggan kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos na mapakinggan natin ang kanyang mga kautusan, ito na ang gawin nating sandigan ng ating buhay. Dito natin ibabatay ang gagawin nating mga pagpapasya para matiyak natin na laging tama ang ating pagpapasya. At yak po mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, hindi po tayo magkakamali ng pagpapasya. Kailanmat ibabatay natin sa kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng ating gagawin sa ating pong buhay. Kaya nga po, maging sa pagpili ng reliyon, sino po kaya ang dapat nating pakinggan? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 34:12 at 11 ay ganito ang mababasa natin, pakinggan ninyo. Hangad ninyong mabuhay, mabuhay ng mahaba at maging maligaya. Hali kayo, makinig kayo sa akin, aking mga anak. Tuturuan ko kayo ng tunay na reliyon. Ang Diyos po mismo ang nagsasabi nito sa atin, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Hangad-an niya nating mabuhay ng mahaba at maging maligaya. Ano ang tagubili ng ating Panginoong Diyos? Makinig-an niya kayo sa akin. Tuturuan niya tayo ng tunay na reliyon. Hindi po ba tama lamang naman na pakinggan at sundin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para maisagawa natin ang tunay na reliyon, ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang Diyos natin, siya ang ating paglilingkuran at tayo na mga tao ang maglilingkod naman sa tunay na Diyos. Kaya, pagka pinakinggan natin ang ating Panginoong Diyos, magagawa din po natin ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, paano pinatunayan ng ating Panginoong Sukristo ang kahalagahan na sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, dapat talaga ang nasusunod ay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin ang pahayag ng ating Panginoong Sukristo dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles sa Mateo 7:21-23 ay ganito ang pagtuturo sa atin
ng ating Panginoong Sukristo. Pakinggan ninyo ito sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino. Hindi lahat ng tao na wari ay reliyoso ay talagang ang reliyoso. Maaari nila akong tukuying Panginoon. Subalit, hindi pa rin sila makapapasok sa kaharian ng langit. Ang napakahalagang issue ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa sa langit. Sa araw ng paghuhukom ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Nanghula po kami sa iyong pangalan at nagpalayas po ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa po ng maraming himala sa iyong pangalan. Subalit, sasagot ako, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayas kayo. Ang mga bagay na ginawa ninyo ay hindi otorisado. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Sukristo, pagdating ng araw ng paghuhukom, marami anya ang magsasabi sa Kanya na, Panginoon, Panginoon, nanghula po kami sa iyong pangalan, nagpalayas anya ng mga demonyo sa iyong pangalan, gumawa po ng maraming himala sa iyong pangalan. May paglilingkod silang ginawa. Pero, ano po ang tiniyak ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi pa rin sila makapapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Sapagkat ayon sa ating Panginoong Hesukristo, ang napakahalagaan niyang issue ay kung sinusunod nila ang aking Ama na nasa sa langit. Sa makatwid, ang papapasukin po sa kaharian ng langit pagdating ng araw ng paghuhukom, sila po yung mga tao na sumunod sa mga kautusan o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, ang mga kautusan, ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, nakasulat po ito dito sa banal na kasulatan. Kaya gusto natin, ang paglilingkod na ginagawa natin, magbunga sa atin na tayo ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat nating ipasya, sundin natin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa panahong Kristiyano, ano nga po ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat nating masunod? Pakinggan ninyo, at ganito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 3:22 hanggang 23 at 20 pa, ay ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa sa inyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin, at susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Sa panahong Kristiyano, ano nga po ba ang utos ng ating Panginoong Diyos na dapat nating pakinggan at sundin? Ayon po sa talata na aming binasa sa inyo, ang ating Panginoong Sukristo anya, ang Mesiyas, hinirang, isinugo ng ating Panginoong Diyos, at ang tagubilin ng ating Panginoong Diyos, siya po ang pakikinggan natin sa lahat ng kanyang sasabihin. Ano pong sama kapag hindi natin siya pinakinggan o pinakinggan man pero hindi natin siya sinunod? Tiniyak na po ang mga taong yan ay lilipulin o ang katumbas ay hindi po sila maliligtas. Ano nga po ba ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo na dapat nating pakinggan at sundin? Sapagkat meron po itong malaking kinalaman sa pagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito po ang pahayag ng ating Panginoong Sukristo dito po sa 1 Gs at 9 sa saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan po natin ito. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ano po yung itinuro ng ating Panginoong Sukristo, mga kaibigan, na dapat nating pakinggan at dapat nating sundin sapagkat meron po itong malaking kinalaman sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Batay po sa itinuro ng ating Panginoong Sukristo, siyaan niya yung pintuan, ang dapat gawin ng tao, pumasok sa Kanya sa paraang mapaloob sa kawan. Ginarantyahan po ng ating Panginoong Sukristo ang kanilang kaligtasan. Alin po ba yung kawan na tinutukoy dito? Na dito dapat na mapaloob ang mga tao sapagkat ang mga taong pumasok
sa ating Panginoong Sukristo, napaloob sa kawan, sila rin yung pinangakuan ng kaligtasan. Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, mga kaibigan, ito rin ang Iglesia ni Kristo. Kaya, ang pagpasok po o pag-anib sa Iglesia ni Kristo, kanino po itong kalooban? Kalooban po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang banggit po kanina ni kapatid na Loren Bulito, nung mapakinggan niya na kalooban ng ating Panginoong Diyos, na dapat siyang pumasok, umanib sa Iglesia ni Kristo, hindi na po siya nagdalawang isip pa. Sinunod niya kung ano ang itinuturo po ng banal na kasulatan na ito nga po ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang mga tao pong sumusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, sila po yung makapagpapasya ng tama. Hindi po ba, mga kaibigan, kung maligtas tayo pagdating ng araw ng paghukom, ito na po yung pinakamagandang pagpapasya na gagawin natin sa ating buhay. Maaaring meron po kayong ibang mga reliyon na ngayon ay kinabibilangan. Maaaring may mga paglilingkod din kayo na ginagawa at ipinatutungkol sa ating Panginoong Diyos. Pero tandaan po natin, sa labas ng tunay na Iglesia ni Kristo, anumang paglilingkod na gagawin ng tao, hindi po maghahatid sa kanya sa pagtatamo ng kaligtasan. Nandito lamang po sa tunay na Iglesia ni Kristo, magagawa ng tao ang tunay na pagsamba at paglilingkod na ikatitiyak niya ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po si kapatid na Loren Bulito, na ngayon ay masiglang kaanib na sa Iglesia ni Kristo, mayroon po siyang paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. At para po sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo, buong puso po kayong inaanyayahan na dumalo at makapakinig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Upang katulad ko rin po, malaman niyo po ang mga katotohanan na gustong ipabatid po sa atin ng ating Panginoong Diyos, lalo-lalo na po ukol sa pagliligtas po. Nawa po ay nakatutulong ang ginagawa naming paglalahad dito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong mga ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Ginamit mong muli ang palatuntunan ito para maituro, maihayag ang iyong mga kautusan, para masunod namin kung ano po ang iyong mga kalooban. Maawa ka po sana, Panginoong Diyos, ng mga katotohanan ng napakinggan ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa po magbigay daan na ito para suriin nila at alamin kung gaano kahalaga ang Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo po, magkasama-sama na kami sa paglilingkod sa iyo sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Sukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po kaming ipamagitan sa Ama upang matanggap namin ang lahat ng mga biyaya at pagpapala na kailangan po ng iyong mga hinirang. Ang mahigit sa amin, pagpalain mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang karunong at kapangyarihan na ginagamit nila sa pangunguna sa buong Iglesia. Ang lahat hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.